May kasabihan na kung ano ang mga taong naging kasama mo, malaki ang chance na matulad ka sa kanila. Kung ang mga taong ito ay may positive mindset, sigurado may inspired at mamomotivate ka para maging asinsado sa buhay. Kaya lang, paano naman kaya pag ang nagiging kasama mo ay ang mga taong may negative mindset, malamang asahan mo na dahil ang mga taong ito, kahit sa mga maliliit na tagumpay mo sa buhay, ay kaya nilang sirain. Ang point ko dito, kailangan mong maging maingat sa pagpili ng mga taong pakikisamahan mo. Kaya naman sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang siyam na taong dapat nyong iwasan para maging successful kayo sa buhay. Pero bago po yan, huwag kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa channel natin para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. At kung ready na kayo, number 1, sila lagi ang tama, taong sarado ang utak. Nakaka-stress po makiusap sa mga ganitong klasing tao. Mga taong buo na ang pasya at ayaw nang makinig, para kang baliw na nakikiusap nito sa isang estatwa o manikin. Lahat kasi ng mga sinasabi mo dito ay para bagang walang kwenta at walang saysay. Naririnig lang nila ang boses mo pero hindi ka naman nila pinapakinggan kasi nga nakasit na sa kanilang isipan ang gusto nilang mangyari. At ang mga taong ito, kapag hindi nakukuha ang kanilang gusto, dadaanin nila sa galit para masindak ka. O di kaya iiyak na lang para magilty ka. Iwasan mo ang mga ganitong klaseng tao. Number 2, taong mahilig umutang pero hindi marunong magbayad. Napakaraming nasirang relasyon dahil sa utang at minsan nakakahiya pa nga ang maningil kaysa mangutang. Hindi ko naman minamasama ang mga taong may utang kasi marami namang taong marunong magbayad kahit hindi sinisingil. At sa panahon natin ngayon, importante na din ang utang lalo na kung gagamitin mo ito sa business expansion o gagamitin mo pang-upisa ng negosyo para kumita ng pera. O yung tinatawag nila na mabuting utang. Kung ang isang tao ay magaling lang umutang pero hindi marunong magbayad, yan ang dapat yung iwasan. Sabi nga nila, kapag pinautang ka, magbayad ka. Kasi hindi lang pera ang inutang mo dito, pati na rin ang tiwala ng inutangan mo. Kaya kung hindi ka marunong magbayad, binabaliwala mo lang ang tiwala na binigay niya sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka mapagkatiwalaan sa iba pang bagay. Number 3, mga marites, chismoso at chismosa. Kahit kailan, ang mga ganitong klaseng tao hindi nakakatulong sa buhay natin. Una, hindi katiwa-tiwala ang mga kwento ng mga taong ito dahil naririnig lang naman nila sa iba at nang hindi sadya o kadalasang hindi sila direktang pinagsabihan na nasabing impormasyon. Minsan ang tawag din sa kanila usisira at usisiro, mga taong mausisa sa kapwa at sa mga bagay-bagay o pangyayari at buhay ng iba na wala naman silang direktang kinalaman dito. At kung minsan sila pa ang nagiging dahilan kung bakit may nasisirang relasyon o may mga taong napapahamak. Kaya naman, layuan mo ang mga ganitong klaseng tao. Dahil imbis na mag-focus sila sa pagpapaunlad ng kanilang sarili, ay nakapokus ang mga taong ito sa buhay ng iba, kaya hindi din sila umuunlad. Number 4, mga taong paasa o hindi tumutupad sa usapan. Matatawag ang mga taong ito na unprofessional. Hindi nila pinapahalagan ang oras ng iba. Mga taong magaling lang sa salita pero kinulang naman sa gawa. Kadalasan sa kanila, sila na nga ang nagsisit ng lakad pero sila pa ang hindi sumisipot. Ang mga taong mahilig magpaasa ay walang commitment sa kanyang mga ginagawa. Kaya sila din ang mga taong walang resulta sa buhay o mga taong mabagal ang pag-unlad ng kanilang buhay. Sabi nga nila, kung mangako ka sa isang bagay, kahit anuman ang mangyari, tuparin mo ito dahil dito makikita kung anong pagkatao ang meron ka. Kaya naman sa mga magaling magpaasa, iwasan mo ito dahil sila talaga ang mga taong walang improvement at walang mararating sa buhay. Number 5, mga namamaliit ng kapwa at mapanghusga. Ang mga kulot ang buhok nagpapa-straight, ang mga morena nagpapaputi, ang mga chubby sinisikap na magpapayat at nagpapasiksi. At kahit butas-butas na ang bulsa, nakikipagsabayan pa din sa uso. Maraming mga tao ang hindi makontento sa anumang meron sila. Dahil na rin yan sa mapaghusgang mata na nakatingin sa kanila. Mga mata na walang ibang ginagawa kundi manghusga, mamuna at mamintas. Ang masakit pa dito, hindi ka tanggap sa society kapag hindi ka nakipagsabayan o nakiuso. Ang mga taong ito ay dapat mong iwasan dahil hindi umaangat ang ganitong klaseng tao. Number 6, bad influence. Umiwas ka sa mga taong turuan ka lang magbisyo, turuan ka lang magsinungaling, magnakaw, magsugal at iba pa. Kung alam mo na walang may dudulot sa iyo na mabuti ang isang tao, huwag ka nang makipagsalimuha dito. Iwasan mo sila hanggat maaga pa dahil kung hindi malakas ang iyong self-control,
siguradong maiimpluwensyahan ka nila. At tiyak na masisira ang iyong buhay. Sumama ka sa mga taong may mga good influence o mga taong may mga pangarap at narating na ang mga gusto mong marating sa buhay. Dahil sila ang mga taong mag-guide sa iyo ng tama, sila ang mga taong makakatulong sa iyo at hahatak sa iyo pataas. Number 7, mga taong hindi marunong magpasalamat. Sigurado ako naranasan mo na ang mga ito. Tinutulungan mo ang kaibigan mo na may pasok sa isang trabaho pero ikaw pa ang nasisisi dahil sa mababa daw ang sweldo. Ikaw na nga ang gumagawa ng mga gawaing bahay pero hindi ka man lang nila napansin. Minsan ba pakiramdam mo kahit ginagawa mo naman ang lahat pero wala ka man lang narinig na salamat? O sa ibang salita, hindi man lang na-appreciate ang iyong effort. Ang mga taong hindi marunong magpapasalamat kahit nakuha naman nila ang gusto nila sa taong tumulong sa kanila, isang dahilan na yung tao na yon ay hindi na ulit gagawa pa ng mabuti o tutulong para sa kanila. Hindi naman ibig sabihin dito na humihingi ka ng kabayaran pero hindi naman siguro kalabisan ang munting pasasalamat o pag-a-appreciate sa lahat ng effort. Kung may kakilala kang ganitong klaseng tao, iwasan mo na. Dahil ang mga taong hindi marunong magpasalamat o mag-a-appreciate sa maliliit na bagay, ganun din yan sila kahit sa malalaking bagay. Number 8, mga taong madrama. Siguro marami kang kilala ng mga taong sobrang madrama sa buhay. Mga taong napakaraming hugot sa buhay. Na tila walang katapusan ang mga problema nila. At puro negative na lang ang lumalabas sa bibig nila. Iwasan mo sila dahil kung ang pagiging positive ay nakakahawa, mas lalong nakakahawa ang pagiging negative. Normal lang na magkaroon ng problema ang isang tao. Pero gusto ko ipaalala sa iyo na ang problema ay sinusolusyonan at hindi tinatambayan. Kaya kung puro problema o kadramahan lang ang lumalabas sa bibig ng isang tao, ibig sabihin lang nito na puro negative lang ang pinapasok niya sa kanyang isip. Sabi nga nila, kung puro negative lang ang pinapasok mo sa iyong isipan, ay siya din ang magiging resulta ng iyong mga ginagawa. Number 9, mga taong hindi natutuwa sa tagumpay ng iba. Alam naman natin na walang may dudulot na mabuti ang salitang inggit dahil imbis na magtulungan para maiangat ang buhay at naghihilaan pa pababa. May mga tao na ayaw magpatalo at gusto nila sila palagi ang magaling sa lahat. Na kung meron kang ganito, dapat meron din siya. Paano ba natin malalaman kung ang isang tao ay nainggit? Kung ang palaging tingin niya sa kanyang kapwa ay kakumpetensya sa lahat ng bagay, tulad ng ari-arian, sa mga kaibigan, sa mga gawain at marami pang iba. At gusto nila lagi silang lamang sa iba. Kahit hindi naman sila nakikipagkumpetensya. Kaya sikapin mong maiwasan ang mga ganitong klaseng tao. Dahil ang mga taong may inggit sa katawan, kailanman hindi naging masaya sa tagumpay ng iba. At hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam.